Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Banjo. Taong 1983, Cadiz City, Negros Occidental. Isang trabahador sa bilaran ng tuyo itong si Banjo. Kadalasang mabibigat na trabaho ang kanyang ginagawa. Kagaya ng pagbubuhat ng mga banyera ng isda na ginagawang daing at tuyo. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral itong si Banjo, kaya wala din siyang mapasukang ibang trabaho. Pinagtsatsagaan niya ang kakarampot na kita mula sa pagawaan. Nasa edad 20 pa lamang siya ng mga panahong yun. Isang katangian ng binata ang nakakuha ng atensyon ng lahat, maging ng kanyang amo. Ito ay ang lakas at liksi niya sa pagtatrabaho, lalo na sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kaha at banyera. Pakyawan ang trabaho sa lugar na yon, kaya kailangang paramihan na magagawang tuyo. Mas maraming kaha ng tuyo ang magawa niya, mas malaki ang kita. At syempre dahil sa kasipagan ni Banjo, siya ang may pinakamalaking sahod sa kanilang magkakasama. Kadalasan itong tampula ng inggit ng mga kapwa pakyaw, lalo pa nang gawin siyang permanente ng may-ari ng pagawaan. Normal kung titignan itong si Banjo, pero lingid sa kaalaman ng karamihan na isang malakas na antingero ang binata. Namana niya ang kakayanan at gamit sa kanyang yumaong lolo. At ang pinakamalakas niyang gamit ay mutya ng dalugdog. Isa itong uri ng butong kalog mula sa puno na kung tawagin ay bulubitoon. Sinasabing ang sinumang makakuha ng umaalog na buto magtataglay ng pambihirang lakas ng pangangatawan. Hindi rin makakaramdam ng pagod kahit buong araw magtrabaho. Dahil sa pagiging malapit ni Banjo sa amo, nagkaroon ito ng matinding engkwentro sa isa niyang katrabaho. Natawagin na lang natin sa pangalang Tonyo. Isang hapon habang nagliligpit ng mga walang lamang banyera ay nilapitan ni Tonyo ang binata. Uy, tignan mo nga naman oh. Andito pa pala yung sipsip. Banjo, huwag kang masyadong pakitang gilas. Baka pagsisihan mo. Wika ni Tonyo. Ngunit hindi naman siya pinansin ni Banjo. Sa halip ay nagpatuloy ito sa ginagawa. Dahilan para mainsulto si Tonyo at hinawakan siya nito sa balikat. Inundaya ng suntok. Kagad naman itong nasalo ni Banjo. Tonyo, kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Ayaw kitang patulan eh. Tugon ni Banjo. Sabay hawi sa kamay ni Tonyo. Pero imbis na tumigil ay muli nitong sinuntok ang binata. Sa pagkakataong yun, umilag lamang si Banjo at dahil sa lakas ng pagkakasuntok ay tumilapon sa mga nakahilerang banyera si Tonyo. Nilapitan siya ni Banjo upang tulungang makatayo. Pero sa halip na magpasalamat, bumunot pa ito ng ice pick at inambahan ng saksak ang binata. Mabilis namang nahawi ni Banjo ang kamay nito dahilan para mabitawan ang hawak na sandata. Sinasabi ko sa'yo, Tonyo, ayaw kitang patulan. Kung lalabas ka sa bodegang to, kakalimutan ko na ang ginawa mo. Muling babala ni Banjo. Kagad namang lumabas si Tonyo pero nag-iwan ito ng isang banta. Tandaan mo, Banjo, hindi pa tayo tapos. Babalikan kita.
Wika nito sabay takbo. Hindi naman natinag si Banjo. Nasanay na lamang din siya sa mga ugali ng mga kasamahan. Inakala niyang hanggang salita lamang si Tonyo. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na may lahi pala itong aswang. Isang madaling araw habang naglalakad papunta sa pagawaan si Banjo, may isang lalaking humarang sa kanya. Nakasuot ito ng sombrero na natatakpa ng muka, kaya hindi niya ito nakilala. "Ikaw ba si Banjo? Ang lakas naman ng loob mo na insultuhin ang pamangking ko. Hindi mo kilala ang binabangga mo, bata. Kaya kung ako sa'yo, mag-iingat ako." Wika ng lalaki. Kaagad din naman itong umalis. Kagaya ng dati ay binaliwala lamang niya ito. Kaagad na siyang nagpatuloy sa kanyang pupuntahan. Pagkarating sa pagawaan ay naroon na si Tonyo. Nakikipag-usap ito sa ilan nilang mga kasama. Masama ang titig nila kay Banjo. Hindi naman ito pinansin ng binata. Hanggang sa sumapit ang hapon. Kakatapos pa lamang ng mga gawain ni Banjo. Hindi pa man nakakalabas sa bodega nang pasukin siya ng ilang kalalakihan. May mga dalang pamalo ang mga ito. Kaagad siyang sinugod at pinagpapalo. Ngunit sa kabila ng bilang ng mga ito, wala pa din silang nagawa sa binata. Nasasalo at naiilaga ni Banjo ang bawat paghataw ng mga kalalakihan. Sa pagkakataong yun gumanti na si Banjo. Isa-isa niyang binalian ng braso ang mga sumalakay sa kanya. At nang matapos ang labanan, wala ni isa sa mga ito ang makatayo. Dahil din sa narinig na ingay, kaagad pumasok sa bodega ang may-ari. Nakita nitong namimilipit sa sakit ang 5 kalalakihan. Habang si Banjo naman ay nakatayo sa gitna ng mga ito. "O Banjo, anong nangyari dito? Bakit kayo nag-aaway? Sino ang pasimuno nito?" Tanong ng may-ari. Kaagad namang tumugon si Banjo. "Sila po ang nauna, Manong. Nananahimik ako ditong nagtatrabaho nang sugurin ako ng mga yan." Tugon ni Banjo. Kaagad tinanggal ni Mang Omar ang bonnet na suot ng isa sa mga kalalakihan. Nanlaki ang mga mata nang makitang si Tonyo ang isa sa mga umatake sa kanya. "Hala Banjo, magpatawag ka ng mga pulis nang makulong to mga to." Utos ni Mang Omar. Dahil sa kaguluhang yon, mas lalo naging mainit ang mga kasamahan ni Banjo sa kanya. Naging tahimik ang pananatili ng binata sa pinagtatrabahuan. Inakala niyang wala nang lalantad na kaguluhan. Ngunit ang sumunod na mga pangyayari ang siyang tuluyang nakapagpabago ng buhay niya. Minsan ginabi ito ng uwi. Nadatnan niyang bukas ang pintuan ng tahanan. Ang nakakapagtaka, nakapatay ang lahat ng ilaw. Alam ni Banjo na ganong mga oras ay nakauwi na ang ama mula sa trabaho at palagi ding nakasara ang pintuan. Masama ang naging kutob ng binata. Kaya naman kagad itong pumasok ng tahanan upang magsindi ng gasera. Unti-unting nagliliwanag ang loob ng bahay. Tumambad sa kanya ang mga patay na katawan ng mga magulang at maliliit na kapatid. Wakwak ang sikmura at wala na ang mga lamang loob. Habang yung bunsong kapatid naman, pirugutan pa ng ulo at sinabit sa taas ng kanilang pintuan. Halos mawala sa sarili si Banjo ng gabing yun. Narinig ng kapitbahay ang kanyang pagsigaw.
Kaya dali-daling pumunta ang mga ito upang makiusyoso. Nakarating din ang balita sa amo ni Banjo. Kaya minabuti nitong kupkupin na muna ang binata. Banjo, iho, dumito ka na lang muna sa bahay ah. Nakikiramay ako sa nangyari sa pamilya mo. Hayaan mo, tutulong ako para mahuli kagad yung mga may gawa nito sa kanila. Mga walang puso. Wika ni Mang Omar sa nakatulalang si Banjo. Ilang araw ding nawala sa sarili ang binata. Nagbabalik sa kanya ang lahat ng mga alaala nung buhay pa ang pamilya. Labis na galit ang nararamdaman niya sa tuwing may isip ang karumal-dumal na kaganapan. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, linggo, at mga buwan. Bumalik na sa pagtatrabaho si Banjo. At sa pagkakataong yon, muli niyang nakita ang lalaking humarang sa kanya. Ito yung tiyuhi ni Tonyo. Dumaan ito sa harapan niya at huminto habang nakangiti ng nakakaloko. Unti-unting bumalik sa alaala ni Banjo ang sinabi ng lalaki. Kaya hindi na ito nagsayang pa ng pagkakataon. Dali-dali niya itong hinabol. Mabilis namang tumakbo ang lalaki papunta sa isang abandonadong bodega sa tabi ng dagat. Pagkapasok ni Banjo, laking gulat niya dahil hindi na isang tao ang nag-aantay sa kanya, kundi isang malaking aso. Kagad siyang sinunggaban ng nilalang. At dahil nakatulala ang binata sa nakita, hindi niya nagawang umiwas. Nakalmot siya ng elemento sa kanang braso. At dahil sa natamong sugat, biglang bumalik sa ulirat si Banjo. Kagad niyang sinugod ang nilalang at binigyan ito ng isang malakas na suntok. Tumilapon ito sa sulok ng bodega. Nadagana ng mga bulok na kahon ng isda. Matagal pa bago ito nakabangon. At sa pagkakataong yon ay nasaan yung tao na ito? Hindi ka pangkaraniwang tao, bata. Kakaiba ang lakas mo. Gusto ko yan. Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Dario. At ako din ang umubos sa pamilya mo. Pagpapakilala ng lalaki sa pangalang Dario. Biglang nagdilim ang paningin ni Banjo at unti-unti itong napaluhod sa lupa. Siya nga pala, bukod sa pagiging aswang, isa din akong manlalason, bata. At ang kalmot ko ang pinakamatindi kong panlaban. Simulan mo na magdasal. Dahil ilang minuto na lang ay makakasama mo na ang pamilya mo. Muling wika ni Dario. Inakala ng matanda na mananalo na siya. Ang hindi niya alam, isa lang sa maraming kakayanan ni Banjo ang lakas. Gamit ang mga kaalamang minana, may kakayanan itong paghilumin ang sarili, mapalaso na gawa ng tao o ng mga elemento. Unti-unting nagkakamalay si Banjo habang patuloy itong nag-uusal ng mga dasal. Nang tuluyang magbalik ang lakas, nakita niya ang mga nakatambak na sako ng asin sa isang bahagi ng bodega. Nang makalapit na ng husto si Dario sa kanya, dali-dali itong bumangon at tinulak ito papunta sa mga sirang sako ng asin. Napasigaw sa sakit si Dario nang dumikit ang balat sa mga sako. Hinawakan ni Banjo ang muka. Inginudngod ito sa asin. Nagkakamali ka ng kinalaban mo, aswang. Hindi ikaw. At ang uri mo ang papatay sa akin. Wika ni Banjo.
Sabay balibag kay Dario sa lupa. Tandaan mo, bata, sa oras na namatay ako, marami sa angkan ko ang tutugis sa'yo. Tugon ni Dario. Kaagad namang hinawakan ni Banjo ang buhok nito. Walang pagdadalawang isip na binali ang leeg. Matapos niyang gawin yon, sinunog niya ang lumang bodega kasama ang labi. Hindi ako natatakot sa angkan niyo, wika ni Banjo. Matapos ang pangyayaring yon, nagpa siya itong umalis sa lugar. Ayaw niyang madamay pa ang mga taong nag-aaruga sa kanya. Nagpaalam ito kay Mang Omar na uuwi sa probinsya ng ina. Ngunit ang totoong pakay ni Banjo, tugisin ang mga kalahi ni Dario. Nagpagala-gala siya sa buong bayan ng Cadiz. Ngunit bigo siyang mahanap ang mga ito. Ilang buwan din niyang sinuyod ang mga daan at bawat liblib na lugar sa bayan. Pero hindi nagpakita ang mga ito sa kanya. Hanggang sa naisipan niyang bumalik sa pagawaan ng tuyo. Muli naman siyang tinanggap ni Mang Omar. At sa pagkakataong yun, doon niya nakita ang matagal nang hinahanap. Kagaya ng dati madaling araw pa lang, nagsisimula ng magtrabaho ang binata. Kasalukuyan itong naghuhugas ng mga isda. Nang may mga kalalakihang dumaan sa likuran niya, naupo ito sa isang kapihan malapit sa kanya. Noong una ay hindi ito pinapansin ni Banjo. Pero habang tumatagal ay unti-unti niyang nararamdaman ang mabigat na presensya sa mga ito. Pasimple siyang pumasok sa loob ng bodega. Tinignan ang mga kalalakihan. Ngunit laking gulat niya dahil wala na ang mga ito sa kanilang kinauupuan. Akmang lalabas na sana, nang bigla na lang may tumalon mula sa bubong ng bodega. Kaagad siya nitong inundaya ng kalmot. Napaatras si Banjo at natumba sa sahig. Sunod-sunod pang nagsipasukan sa bodega ang 3 pang kalalakihan. Sa pagkakataong yon napalibutan nila si Banjo. Marahang tumayo ang binata upang harapin ang mga ito. Kayo ba ang mga kaanak ni Dario? Walang ya. Ang tagal ko din kayong hinanap pa. Wika ni Banjo. Kaagad namang tumugon ang isa sa mga kalalakihan. Pero hindi lang ako basta kaanak. Ako si Jerome, ang kambal ng pinatay mo. Ngayon, magbabayad ka sa ginawa mo. Tugon ni Jerome, sabay sugod kay Banjo. Sinalubong naman ito ng binata ng isang malakas na suntok sa muka. Dahilan para tumilapon ito pabalik sa mga kasama. Nang mapagtanto nilang hindi nila kakayanin sa mano-mano ang binata, sabay-sabay nila itong sinugod. Malas lang nila dahil nahuli ni Banjo ang isa sa kanila. Ginamit pa ito bilang pangsangga. Hindi makalapit ang mga aswang sa kanya dahil sa tuwing kikilo sila, isang bahagi ng katawan ng kasamahan nila ang binabali ni Banjo. Oy binata, lumabang ka ng patas! Wika ni Jerome. Umagalpak naman sa kakatawa si Banjo. Lumaban ng patas? Ikaw pa talaga ang may ganang magsabi niya, no? Kayo nga itong pinagtutulungan ako eh. Pero sige, mano ba na tayo? Ikaw laban sa akin, doon sa labas. Wika ni Banjo.
Pumayag naman si Jerome na siyang pinakamalaking pagkakamali niyang ginawa. Pagkarating nila sa labas ng bodega, sinalubong ni Banjo si Jerome ng isang malakas na suntok sa sikmura. At dahil sa sobrang lakas, napaangat sa lupa ang paa ng aswang. Namilipit ito sa sakit. Magpapalit na sana ito ng anyo kaso lang pinigilan siya ni Banjo. Op. Teka lang. Papasikat na ang araw, kaibigan. Baka pagsisihan mo yung gagawin mo. Wika ni Banjo. Kagad namang tumayo si Jerome at sumugod ito papunta sa kanya. Nagpalitan ng suntok ang dalawang panig. Ngunit makikitang mas nakakalamang si Banjo dahil hindi man lang natitinag ang binata sa mga atake ni Jerome. Hanggang sa tuluyan nang sumikat ang araw, nagpasya ang pangkat ni Jerome na umatras pansamantala. Tandaan mo, may araw ka ding bata ka. Babalikan ka namin. Banta ni Jerome. Habang papalayo sa kinatatayuan ni Banjo, pasipol-sipol namang bumalik sa trabaho ang binata. Malaki ang naging pagbabago sa pagkatao ni Banjo. Simula nang mawala ang mga magulang. Naging basagulero ito. Ngunit nanatili pa din ang kabutihang loob. Kaya namang kinilala siya ng mga tao sa kanilang lugar. Kadalasan itong sumbungan ng mga inaapi, lalo na sa bagsakan ng isda. Nirerespeto nila si Banjo dahil sa angkin nitong lakas. Maging ang malalaking dealer ng isda sa lugar, saludo sa katangian ng binata. Matapos ang kaguluhan sa pagitan niya at ng mga aswang, naging tahimik ang lahat. Tuloy pa din siya sa trabaho bilang kargador sa paggawaan ng tuyo. Hanggang sa isa na namang masakit na pangyayari ang naganap. Habang nagtatrabaho, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang tao. Isa itong bantang nakasulat sa isang piraso ng papel. Ipinakita niya ito kay Mang Omar at nagulat ang matanda. Naku Banjo, ano na namang gulo ang pinasok mong bata ka? Kilala mo ba kung sino ang mga ito? Ang mabuti pa, i-report mo na ito sa mga pulis. Tama na ang pagpapakabayani. Wika ni Mang Omar. Pero hindi ito sinunod ng binata. Sa halip ay ginantihan niya ang banta ng isa pang hamon na siyang pinagsisihan niya habang buhay. Nang sumunod na araw habang nagpapahinga, laking gulat niya dahil biglang dumating ang isa niyang katrabaho. Humahangos ito at halos hindi makapagsalita. Banjo, si Mang Omar. Si Mang Omar. Bilisan mo. Nasa panganib yung matanda. Wika ng kasamahan. Dali-daling tumakbo si Banjo papunta sa bahay ng matanda. Malayo pa lamang, tanaw na nito ang makapal na usok na nagmumula sa tahanan ni Mang Omar. Halos gumuho ang mundo ni Banjo nang makita niyang nilalamon na ng apoy ang kabuuan ng tahanan. Napaluhod na lamang siya sa lupa dahil hindi na niya nagawa pang iligtas ang buhay ng taong kumupkop sa kanya. Nanatili sa tapat ng nasusunog na bahay si Banjo hanggang sa tuluyan na itong maupos. Nakatulala lamang ang binata sa kawalan ng mga sandaling yun. Nang biglang may isang lalaki na lumapit sa kanya at sinabi, Hindi ba't sinabi ko sa iyong babalik kami? Hindi ka kasi nakinig. Ayan tuloy.
May napahamak na naman ng dahil sa'yo. Wika ni Jerome. Wika ng tao sa nakakaasar na tono. Kagad siyang nilingon ni Banjo at nakita niyang si Jerome ang taong yun. Halos sumabog sa sobrang galit ang binata. Ngunit pilit niya itong pinipigilan. Ano bata? Ilabas mo ang galit mo. Hindi mo magawa. Ayaw mo magmukhang masama sa lahat ng tao. Yan ang kahinaan mo. Wika nito sabay lakad palayo. Kagad naman itong hinabol ni Banjo. Huminto si Jerome sa isang bakawan. Doon hinarap ang binata. Tapusin na natin to. Masyado ng maraming tao ang nadadamay. Wika ni Banjo. Tumawa lang ng malakas si Jerome. Tama ka. Tapusin na natin ito. At sisiguraduhin kong ikaw ang babagsak. Tugon ni Jerome. Sabay pilantik na mga kamay. Naglabasan ng napakadaming aswang sa paligid. Dumampot ng kaperasong sanga ng kahoy si Banjo. Naghanda sa pagsugod ng mga kalaban. Hinaplos niya ang suot na mutya at nag-usal ng mga dasal. Matapos sa isa-isang nagsipagsugod ang mga elemento, gamit ang lakas na taglay ng binata, isa-isa din niyang pinabagsak ang mga ito. Hanggang silang dalawa na lamang ni Jerome ang naiwang nakatayo. Ngayon aswang, patas na ang laban. Magpalit ka ng anyo mo. Ipakita mo sa akin ang buo mong lakas. Paghahamon ni Banjo. Kagad namang nagpalit ng anyo si Jerome. Sinugod nito ang binata at nagawa niya itong sakalin. Ngunit nahawakan ni Banjo ang kamay nito at piniga. Napaluhod sa sakit si Jerome. Hanggang sa napabitaw na ito sa pagkakasakal sa binata. Nang makawala si Banjo, kagad niyang pinalo ng kahoy sa ulo ang aswang. Dahilan para sumubsob ito sa buhangin. Pinasundan niya ng isang malakas na tadyak sa sikmura si Jerome. Tumilapon ito sa malayo. Hindi pa man ito nakakabawi mula sa pag-atake ng binata. Muli na naman siyang nahawakan sa leeg. Ilang ulit na binalibag sa mga puno ng bakawan. Kitang-kita ang gigil sa mga mata ni Banjo na mga sandaling yun. Hindi na nagawa ni Jerome na gumante. Hanggang sa napaluhod na lamang ito dahil sa sobrang panghihina. Iniangat ni Banjo ang ulo na matanda. Makailang ulit pang pinagsusuntok. Ito para sa nanay ko. Ito naman para sa kapatid ko at tatay ko. Wika ni Banjo sa bawat bitaw ng suntok. Hinawakan niya ang ulo ni Jerome at bigla itong pinilipit. At yan, para sa pagpatay mo kay Mang Omar, nawa ay matahimik ang kaluluwa niya. Muling wika ng binata. Matapos ang pangyayaring yon, tuluyan ng nilisan ni Banjo ang kanilang lugar sa Cadiz. Nagpagala-gala ito na walang direksyong tinatahak. Sa kasalukuyan, marami ang nagsasabing nakikita pa din siyang nakaupo malapit sa dalampasigan. Halos hindi na ito makilala dahil sa haba ng maputing buhok at balbas. At kung makikita mo siya ngayon, hindi mo aakalain na ito ang malakas na antingerong si Banjo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig.
na itago na lang natin sa pangalang Ramil. Taong 1975, Talisay, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang tagabantay ng palaisdaan itong si Ramil. Isinama siya ng tiyuhing tawagin na lang natin sa pangalang Buboy dahil wala naman itong trabaho sa kanila. Simple lang naman ang mga gawain sa palaisdaan, kagaya ng pagpapakain ng mga isda. Tuwing umaga at hapon lamang naman nila ginagawa ito. At pagpapalit-palit ng tubig sa tuwing papasok ang high tide. Bangus, tilapia at sugpo ang pangunahing produkto ng palaisdaang binabantayan ng magtiyuhin. At kung may mga alimango o iba pang isda, ibinibigay na lamang ito sa kanila ng may-ari bilang konsumo o hindi kaya pambenta nila at pambili ng bigas o kung ano-ano pang pangangailangan. Kaunting description lamang sa lugar. Dahil dito iikot ang kabuuan ng ating kwento. Ang kinaroroonan ng palaisdaang binabantayan nila Ramil ay malapit sa ilog. Medyo malayo na ito sa bayan. Liblib na bahagi na ito ng komunidad. Kakaunti din ang kabahayan. Dahil nga sa puro bakawan ng lugar. May kalsada papasok sa mismong palaisdaan na nakaduktong naman sa highway. Ngunit ang makitid na daang ito ay nasa kalagitnaan ng napakayabong na kawayanan. Hindi naman nabago sa dalawa ang ganitong uri ng kalsada dahil malimit lamang silang lumabas. Ito ay sa tuwing bibili lamang sila ng kailangan sa bayan o kaya na may maghahatid ng mga naaning isda sa bagsakan. May mga usap-usapan din sa lugar nila Ramil na ang mismong daanang tinatahak ay daan ng mga aswang. Ito din ang dahilan kung bakit walang masyadong pumapasok sa lugar. Marami ding natagpuang patay sa gilid ng maliit na kalsada na sumusuporta naman sa mga haka-haka. Ngunit kahit ganon ang mga narinig, hindi pa rin naniwala ang magtiyuhin. Ang dahilan ng mga ito. Hanggat di ako nakakakita ng kapwa kong pumapasa ng patay na tao, hindi ako maniniwala sa mga aswang. Wika ni Buboy. Isang araw habang nakikipag-inuman sa mismong may-ari ng palaisdaan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mangkulas. Wala namang masama kung papakinggan niyo ang mga babalang yon. At isa pa, kahit hindi man aswang, maraming masasamang loob ang nagkalat sa lugar na ito, Buboy. Kaya hanggat maaari, ingatan mo itong si Ramil, ha? Tugon ni Mangkulas. Pumupunta ang matanda sa palaisdaan sa tuwing magpapaani. At ng araw na yon, ang pinakauna nilang ani sa taon. Huwag po kayong mag-alala, Tatang. Hindi ko nga pinapalabas ng palaisdaan yan kung hindi ako kasama. Muling wika ni Buboy. Ngunit lingid sa kalaman nito na sila mismo ang makakaranas ng kakaibang karanasang tuluyang nakapagpabago ng kanilang paniniwala. Maagang gumising ang magtiyuhin dahil araw yon ng pagbabawas ng tubig bilang paghahanda sa pag-ani ng mga isda. 3 bahagi ng palaisdaan ang sabay-sabay nilang aanihin sa linggong yon. Kaya marami-rami ang tauhang kinuha ni Mangkulas para tumulong. Karamihan sa mga ito ay mga taga doon lamang malapit sa lugar. Kilala si Mangkulas sa baryong yon dahil sa napakabait. Sa tuwing magpapaani ng isda ang matanda, tinatawag niya ang mga kababaryo upang tumulong. Ipinapakuha ang lahat ng bangus at tilapia at ang mga maiiwan ay binibigay niya sa mga tumulong.
Kaya kahit hindi bantayan ng matanda ang palaisdaan, walang sino man ang nangangahas na magnakaw doon. Ramil, pakitulungan na nga lang si Gino na hakutin yung mga banyera. Papunta doon sa bukasan. Mas madali kasi kung doon tayo dadaan eh. Utos ni Buboy. Sige po tiyo, ako na ang bahala. Siya nga po pala tiyo. Pupunta po ba si Tatang Kulas ngayon? Magpapaalam sana akong pupunta sa bayan pagkatapos natin mamaya eh. May kailangan lang akong bilhin. Tugon ni Ramil. Oo, pupunta yun mamaya. Unang araw ng pag-aani. O sige na. Magtrabaho ka na muna at marami pa tayong gagawin. Muling wika ni Buboy. Inaantay na ng mga tao ang tuluyang pagbaba ng tubig para masimulan na ang paghango ng mga isda. Nakatayo lamang si Ramil sa seradora ng palaisdaan. Inaantay ang utos ng tiyuhin upang isara ang trampa o ang pinto ng tubig. Tinignan ni Mang Kulas ang palaisdaan at binigay na sa binata ang hudyat na isara ang trampa. Sabay utos sa mga taong simulan na ang pagsalok ng mga bangus. Nagsisigawan ng mga ito habang lumulusong sa putikan. Kanya-kanya sila ng dala ng supot, habang ang ilan naman ay nagkakarera pa. O mga kasama, ang may pinakamaraming maihahangong bangus, may premyo sa akin. Maliban pa sa iuwi niyong isda ngayon, magbibigay ako ng pera sa taong makakapagdala sa akin ng pinakamalaking bangus. Wika ng matanda. Napangiti na lamang si Ramil dahil ang alam niya, sabay-sabay lumalaki ang mga alaga nilang isda, kaya imposibleng may makakalamang sa mga ito pagdating sa timbang. Ngunit pagsapit ng hapon, laking gulat ng binata nang makita niya ang isang lalaking may bitbit na napakalaking bangus. Ipinatong niya ito sa timbangan. Umabot ang isda sa timbang na 3 kilo. Ha? 3 kilo? Hindi ba sabay-sabay natin pinapakawalan yan? Paano nangyari yan, Tiyo Buboy? Tanong ng binata. Alam mo Ramil, sa 100 bangus na papakawalan mo, may isa sa kanila ang talagang lalaki ng gusto. At ang tawag sa uri ng bangus na yan ay inahan. Sila yung nagdadala ng itlog kalaunan. Pagpapaliwanag ni Buboy. Napatango na lamang ang binata sa sinabi ng tiyuhin. Malapit nang matapos ang araw na yon, ngunit 1 kwadro pa lamang ang kanilang natatapos. Nagpasya na si Mang Kulas na ituloy na lamang kinabukasan ng kanilang pag-ani. Ilan sa mga nakitulong ay nagpaiwan upang magbantay dahil hindi maiiwasan ang mga dayuhang nagnanakaw ng mga isda. Ramil, ang mabuti pa bumili ka ng inumin para sa mga tao. Ito ang pera. Samahan mo na rin ang makakain. Utos ni Mang Kulas. Nakagad namang sinunod ng binata. Hinayaan siya ng matandang gamitin ang motor na service nito. Isinama ni Ramil ang isa sa mga nakitulong para may magbitbit ng mga bibilhin. Medyo maliwanag pa nang umalis sila. Ngunit sa kasamaang palad ay inabutan ito ng dilim dahil sa aksidente. Isang malaking truck ng tubo ang natumba at humarang sa mismong kalsada. Punong-puno ito ng karga, kaya kinakailangan nilang antaying matanggal ang truck bago sila tuluyang makadaan. Mag-alas 8 na ng gabi nang tuluyang malinis ang kalsada, kaya dali-daling pinatakbo ni Ramil ang dalang motor. Habang nasa daan, nagkwento ang kasama.
na minsan na itong naharang ng aswang sa daang papasok sa palaisdaan. Alam mo pre, hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan eh. Hindi pa kasi ako nakakakita. Ano ba yung itsura nila? Tanong ng binata. Naku pare, huwag mo nang pangarapin pang makakita. Dahil siguradong gabi-gabi kang babangungutin kapag nangyari yun. Sa totoo lang hanggang ngayon, nakikita ko pa din yung itsura ng nilalang na yun eh. Kapag nakapikit yung mga mata ko. Tugon ng kasamang tawagin na lang natin sa pangalang Butchoy. Naku, mahirap nga yan pare. Siguro ganyan din yung mararamdaman ko kapag nangyari sa akin yan no? Isipin mo. Hindi natuloy ni Ramil ang pagsasalita. Dahil sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, biglang namatay ang makina ng motor nilang sinasakyan. Teka, anong nangyari pare? Di ba, puno naman ang tangke nito? Tanong ni Butchoy. Oo nga pare, maraming gasolina to ah. Tugon ng binata. Iniikot ni Butchoy ang tingin sa paligid at napagtanto kung nasan sila. Naku, naloko na. Nandito pala tayo sa sangandaan. Wika ni Butchoy. Kinuha ni Ramil ang dalang flashlight at inilawan ang paligid. Nakita nito ang nagtataas ang mga puno ng kawayan. Napansin ng binatang nanginginig si Butchoy. Kaya tinanong niya ito kung bakit. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nanginginig? Tanong ni Ramil. Hindi nakapagsalita si Butchoy. Lalo pa itong natakot nang makarinig sila ng mga kaluskos sa paligid. Hindi umiihip ang hangin ng mga oras na yon. Ngunit nakikita nilang gumagalaw ang mga dulo ng kawayanan. Sa hindi malamang dahilan, biglang tumayo ang balahibo ni Ramil. Dali-dali nitong pinaandar ang motor. Ngunit hindi talaga ito gumagana. Maya-maya ay nakarinig sila ng angil mula sa masukal na tabi ng daan. Sa palagay ni Ramil, napakalapit lang nito sa kanilang kinaroroonan. Pare, umalis na tayo dito. Iwanan natin yung motor na yan. Mamamatay tayo dito. Daanan ng aswang ang lugar na ito. Wika ni Butchoy. Ramdam ng binata ang matinding takot ng kasama. Maging siya ay nahawaan na din ng pagkataranta. Dali-daling tumakbo ang dalawa pabalik sa palaisdaan. Pagkarating nila doon, kaagad silang sinalubong ni Buboy. Ano bang nangyari? Bakit ginabi na kayo? Asan ang motor ni Tatang Kulas? Tanong ni Buboy. Hindi ko po alam tiyo eh. Pero hindi po maganda yung pakiramdam ko kanina. Tignan niyo si Butchoy. Tugon ni Ramil. Nakita ni Buboy na namumutla at nanginginig ang katawan ni Butchoy. Kaya inalalayan nila ito papasok ng kubo. Oh, ano bang nangyari? Bakit namumutla ka, Butchoy? Tanong ni Mang Kulas. Hindi naman makapagsalita si Butchoy kaya si Ramil na ang tumugon. May naramdaman po kasi kaming hindi maganda kanina Tatang eh. Nagulat na lang po ako na nanginginig na siya. Kahit nga po ako, biglang nagtayuan yung mga balahibo ko eh. Tugon ni Ramil. Napailing na lamang si Mang Kulas sa narinig. Nasan yung motor ko? Saan nyo iniwan? Ipapakuha ko na lang sa pamangkin ko. Tugon ng matanda. Naroon po sa may sangang daan. Doon po kasi kami namatayan ng makina eh. Wika ni Ramil.
Nahalata nito ang bahagyang takot sa mukha ng matanda. Alam ni Ramil na may kung anong nalalaman si Mang Kulas, kaya naman inusisa niya ito. Sa kasamaang palad ay tumangging magkwento ang matanda at sa halip ay binago nito ang usapan. Hayaan nyo na muna yung motor. Wala naman ibang pumapasok dito eh. Kung meron man kagad din nila itong makikilala. O sige na Ramil, magpahinga na kayo at bukas marami pa tayong gagawin. Wika ng matanda. Hindi maalis sa isipan ni Ramil ang nangyari. Iisang tanong lamang ang nasa isipan niya na mga sandaling yun. Bakit ganun na lamang ang takot ni Butchoy at ni Mang Kulas? Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nagising na silang lahat. Pinasimulan na ni Mang Kulas ng maaga ang pag-ani ng isda dahil may nagbabadyang sama ng panahon. Maaaring lumaki ang tubig sa ilog at mahihirapan sila sa pagbabawas ng tubig sa mga palaisdaan. Maaga ding nagdatingan ang mga taong kinuha ng matanda, kaya mabilis nilang nahango ang natitirang mga kwadro. Mabuti na lang at natapos tayo ngayong araw. Kailangan ng madala ang mga bangus sa bagsakan bago pa tayo abutan ng bagyo. Buboy, ang mabuti pa sumama ka sa akin. Wika ng matanda. Sa kasamaang palad, nagtamo ng pinsala si Buboy. May malaki itong sugat sa talampakan mula sa mga talabang nakadikit sa pasukan ng tubig. Pasensya na po tatang, hindi po ako makakasama sa inyo. Namamaga po ang talampakan ko Si Ramil na lang po ang isama ninyo. Alam naman po niya ang patakaran sa bagsakan. Ilang beses na ding sumama yan sa akin dati. Tugon ni Buboy habang ika-ikang naglalakad papunta sa matanda. O sige, ipahinga mo na lang muna yan. At bukas, dadalhin natin sa klinika yung paa mo. Wika ni Mang Kulas. Kagad namang tinawag ni Buboy ang pamangkin na nooy naliligo. Sinabi nito ang utos na matanda at pumayag naman si Ramil. Matapos maligo, kagad nilang kinarga ang banyera ng isda sa truck. Tumulak papuntang bagsakan. Medyo malayo ito mula sa palaisdaan kaya mahaba-haba ang guguguli nilang oras sa biyahe. Dahil sa pagkabagot, pumasok sa isipan ng binata ang nangyari sa kanila ni Butchoy. Hindi nito napigilan ang sariling magtanong kay Mang Kulas. Tatang, matanong ko lang po, ano po bang meron doon sa sangangdaan? Saka bakit gano'n na lang po yung takot ni Butchoy? Tanong ni Ramil. Napatingin si Mang Kulas sa kanya. Maging ang nagmamaneho ng truck ay hindi rin maiwasang mapalingon. Alam mo Ramil, mahabang kwento Pero sigurado namang hindi ka maniniwala. Kaya magsasayang lang ako ng laway kung ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang meron sa kalsadang yon. Tugon ni Mang Kulas. Ngunit nagpumilit ang binata kaya wala na itong nagawa. Ay nako, o sige na nga. Total mahaba-haba pa naman ang babiyahehin natin. Kukwento ko na lang at makinig kang mabuti. Dahil hindi ko na uulitin ang kwento ko. Wika na matanda. Opo tatang, sige na po magkwento na po kayo. Tugon ni Ramil. Sinimulan na ng matanda ang kwento. Ayon kay Mang Kulas, ang lugar na yon ay tinatawag na Balagatan. Marami ang nakakita ng aswang sa lugar na ito at ilan sa kanila ay doon mismo namatay.
Dagdag pa ng matanda. Hindi lang basta kwento ang tungkol sa sangang daan. Dahil ang bayaw niya, isa sa mga naging biktima ng mga nilalang na nanggagambala sa lugar. Naglalakad yung bayaw ko kasama yung kapatid ko noon na 5 buwang buntis. Ginabi sila ng uwi galing sa bayan dahil wala pang masyadong masasakyan noon. Pinili nila ang sangang daan dahil mas malapit ito papunta sa kanilang tahanan. Pagkarating nila sa sangang daan, nakita nilang yumuko ang magkabilang dulo ng kawayan at sa mismong gitna ng kalsada, nakakita ang mag-asawa ng isang taong walang saplot. Nakatayo ang buhok at nakatitig sa kanila ng masama. Sinugod sila nito at sa kasamaang palad, naabot ang bayaw ko at napatay. Samantalang yung kapatid ko naman, sinubukan pang tumakas. Ngunit hindi rin sinerte. Nakita ito lahat ng isang taong napadaan. Mabuti na nga lang at nakapagtago siya at hindi napansin ng aswang na pumatay sa mag-asawa. Pagsasalaysay ni Mang Kulas. May testigo po talaga, Manong, no? Paano yun? Buhay pa ba yung taong nakakita? Tanong ni Ramil. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ang nagmamaneho ng truck ang nagsalita. Buhay na buhay pa. Tatay ko ang tao nakasaksi ng pagkamatay ng kapatid at bayaw ni Tatang Kulas. At hindi lang sila ang naging biktima ng mga aswang na dumadaan sa lugar na yon. Marami pa. Kaya walang naninirahan malapit sa sangang daan Wika ni Badong. Biglang natahimik si Ramil dahil sa mga narinig. Maya-maya ay huminto na ang truck. Nasa bagsakan na pala sila nang hindi namamalayan. Dali-dali nilang binaba ang mga banyera ng isda. Mabuti na lamang at iilan pa lamang ang nagbabagsak ng kanilang produkto. Kaya mabilis na nabili ang dala nilang bangus. Kaso nga lang, nang papauwi na sila, bumuhos ang malakas na ulan. Kaya hindi makapagpatakbo ng mabilis si Badong. Nang malapit na sila sa palaisdaan, nagdadalawang isip itong tumuloy. Dahil na din sa takot na baka matsyempohan nila ang pagdaan ng mga aswang sa sangandaan. Hindi naman siguro tayo gagalawin ng mga yun, Badong. Nasa loob tayo ng sasakyan Kaya sigurado kung ligtas tayo dito. Wika ni Mang Kulas. Hindi ko rin masasabi, Manong. Pero sige na nga. Mas mabuti nga sigurong tumuloy na tayo papunta sa palaisdaan. Tugon ni Badong. Samantalang si Ramil naman, nakikiramdam lamang sa paligid. Hindi rin ito may paliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling yon. Nagahalo ang lamig ng panahon at ang takot ng binata sa mga narinig na kwento. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang sasakyan. Kagaya ng nangyari sa motor na minamaneho ng binata kasama si Butchoy. Ito na nga ba yung sinasabi ko Walang lalabas. Dito lang tayo sa loob ng sasakyan. Kahit papaano hindi nila tayo magagalaw. Dahil may mga tabak at buntot ng pagi ako nakasuksok sa bawat gilid. Ilang beses na ding nangyari sa akin to Kaya naghanda na ako. Wika ni Badong. Nilabas nito ang mga tabak ng pagi at iniabot sa dalawang kasama. Sinabihan din ito si Ramil na wag bubuksan ng pinto kahit anong mangyari. Ilang sandali pa ang nakalipas. Nakakita sila ng isang malaking baboy na naglalakad sa daan. Sinipat itong maigi ni Ramil. Itinuro sa dalawang kasama. Tignan niyo po, Manong. Tatang, may baboy
Wika ng binata. Huwag mo nang pag-interesan yan. Uso ngayon ang swine flu. Tugon ni Badong. Talaga naman Badong oh. Nakuha mo pang magbiro sa oras na ito. Wika naman ni Mang Kulas. Huminto ang malaking itim na baboy sa gitna ng daan. At sa mismong harapan nilang tatlo, nagpalit ito ng anyo. Ramdam ni Ramil ang pagtaas ng buhok na tila hinihila. Hindi rin makapagsalita si Badong. Walang nagawa ang tatlo kundi manahimik at makiramdam sa susunod na mangyayari. Unti-unting lumalapit ang nilalang sa kanilang sasakyan. Rinig nila ang pag-angil nito. Nanlaki ang mga mata ng tatlo nang makita ang itsura ng nilalang. May ilong ito na parang sa baboy. Nakalabas ang mga pangil nito habang patuloy na tumutulo ang laway. Kitang-kita din ni Ramil ang mahahaba nitong kuko na pilit kinakalmot ang salamin ng truck. Biglang nahawakan ni Badong ang busina ng sasakyan. Dahilan para tumunog ito. Nagulantang ang elemento. Dali-dali itong tumakbo habang sumisigaw. Sa pagkakataong yon, kagad niyang pinaandar ang sasakyan at sa awa ng Diyos, umandar na ito. Walang sabi-sabi ay inapakan ni Badong ang silinyador ng sasakyan. Pinaharurot ito papunta sa palaisdaan. Wala na itong pakialam kung ano ang masasagasaan niya ng mga sandaling yon. Dahil ang nasa isip nilang tatlo, makarating na lamang ng ligtas sa lugar. Pagkarating sa palaisdaan, halos hindi maipinta ang kanilang mga muka. Hindi rin makausap na matino si Ramil dahil sa sobrang nerbiyos. Binuhusan pa ito ni Tio Buboy ng malamig na tubig. Saka pa lamang nahimasmasa ng binata. Dito na kwento ni Ramil ang lahat. Halos hindi makapaniwala si Buboy sa mga narinig. Na maging ang kanyang among si Mang Kulas naroon at saksing buhay sa pagpapakita ng mga elemento sa sangangdaan na itinuturing nilang daanan ng mga aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, maraming mga nilalang na nagtatago sa dilim, nag-aabang na mabibiktima. Ngunit kagaya sa ating mga tao, may mga tao ding nag-aabang sa dilim. Handa tayong biktimahin kung hindi tayo magiging mapagmasid sa paligid. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.